Mayong hapon sa tanan. Ano anak kita karon sa ordinaryo nga panahon. Nahurot na gartong jingle bells. Ang atong Vismens Green tungod kay ordinary times. O sumala pa sa ato nga ebanghelyo, miabot na gayud ang panahon nga maghari ng Diyos. Busa hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala. Mao kini ang sentro sa pagpadayag sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si San Marcos, ang ebanghelyo ni San Marcos mo ay pinakauna niya nagsunod ini sa mga synoptic gospels, si San Mateo o si San Lucas. Nining ordinaryo nga panahon, tinguhaon nato nga makadawat kitag extraordinary nga mga grasya. Umoy tumog tinguha sa atong mga pagampo o espiritualidad. These ordinary times is a time to receive extraordinary graces, which is the goal of our prayer and spirituality. Unsa ang mga life-changing moments sa atong kinabuhi. Ang pipila ka mga panahon din nakaamgo kita sa panaw sa atong kinabuhi. Mao nga si San Marcos mingon siya, miabot na gayud ang panahon. The time of fulfillment, the time of proclamation is at hand. The kingdom of God is in our midst. Believe in the gospel. Ang matuod nga grasya nga ato nga gitinguha makita diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. How do we live out in our day-to-day life ang mensahe sa Dios nga ato nga nadungog? Tungod kay niining adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, makita ang ato nga paningkamot ug tinguha sa pagbago sa atong kaugalingon ug sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa Dios. And believing in the gospel is a constant conversion. Ang mga retreats, ang mga recollections, makatabang kanato nining ongoing conversion. Makamugna kinig epekto diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Kadaghan ang mga makita nato, mapanglantaw nato sa kinabuhi, apan pipila lamang niini ang kahatagan o katumanan. There are many visions in the world, many visions, thousands of visions in the world, but only a few will see the light of days to come up to a genuine enterprises. So daghang ato makita nga ngangay nato ngay mo og buhaton sa kalibutan, daghan ang mga kagayunan ug oportunidad, apan pipila lamang niini ang mudangat gayud sa katumanan. Busa nga ning gisgutan nga conversion o pagbago nga gingon sa ebanghelyo, hinulsuloy ug biyay ninyo mga salag, tuuhin ninyo ang maayong balita. Ikinahanglan nga kining atong paghinulsol magdala kanato sa mas halawom nga pagtuo pagsalig sa Dios diha sa adlaw-adlaw nato nga panaw nining kinabuhi. To reorient our life is to dedicate our life to something or someone we believe in. So, kung atong paningkamutan ang pagbago sa atong kinabuhi, kinahanglan gayud nga mas lig-uno nato ang atong pagtuo pagsalig sa Dios nga atong gituhan nga magdala kanato nining gitawag og radikal
nga reorientation. Pamalanong nga nato mismo ang atong kaugalingong tagsa-tagsa ka mga tawag sa Dios. Our very own calling. Kung unsa man ang imo karon nga kahimtang sa kinabuhi, sa imong panarbaho, sa imong mga gimbuhaton, ato nga paningkamutan og tinguhaon nga magapadayon kita sa pagdiskubre sa Diyos nun nga mga grasya nining ordinaryong panahon aron madawat nato ang extraordinaryo nga grasya ug panalangin gikan kaniya. Wala kita angay nga kadlukan ni kabarlakan. There is nothing to fear because God is in control and God will not abandon us. We only have to believe in God because God will not abandon us. God will not forsake us. Faith is the first step. You don't have to see the whole of the staircase. Just keep on stepping on and you will achieve. Unsa man ang atong mga problema karon, ato nga idangop ngadto sa kaluoy panabang sa Dios. Whatever problems we have, it is within the radar of God. Sayod siya unsay makaya nato. Sayod siya unsay igo alang kanato. Ug tanan nato nga makasnatian o mga pagsulay sa kinabuhi, mga problema, kining tanan atong ihalad ngadto sa Dios. Ug siyang pagatabang kanato sa paglig-on aron nga makatuban kita sa mga hagit sa kinabuhi. All we have to do is repent, believe, and pray always. Gaganina, doon na usa ka text message, Padre, naay contingent sa Santo Niño, magpublishing sa ilahang mga props. Ko nindot yun og naanang magpublishing og props ug ang mogamit sa props naa. So, masang naa sila ron. Kay lisod pud og props sa atong lisingan. Wala nang mogamit sa props. Usually, ang mga contingent, dili gyud na makasimba panahon sa ilahan ng presentation. Karong Pitsa 19, Sunday, dati sa Sunday, Pista de Santo Niño, ato Cebu, di gyud mo makasimba. 100% sure gyud ko ana. Kay manganda mo kadlawon pang dako. So, nindot nga nakauna-huna mo nga ni amoron dinhi 300 of you, maybe 299 o na usa absent o pinakabok wala dire, pero members of the contingent sinulog 2025 nga maadto sa Subo, yung kamot mo nga katagag katumanan ang damgo. Dili lang ang makadaog. It is not a question of winning or losing. It is not simply a presentation of your prepared mga dances sa panangalan na mga steppings sa pa. It is remembering our day-to-day life as devotees to Santo Niño. Kanang atong pagkadibuto ni Santo Niño, daghan kay tao gikinahanglan ana nga ang mga biliong mithi nga angayan natong matunan. Santo Niño is a child, is humble. Ang virtue of humility. So ayaw may mong pangaway dito mapildi mo ha. We can be proud of winning, but you don't have to bash the winners kung mapildi ta. Dawato na to, asa na kita kutob. Importante nga, naabot ta dito. May lang di pulong naagi di ay mayang laki po dito nga mo train po sa ato mga contingent. Kay, it is not simply a tourism activity, but it is an act of faith. Buhat ka na bunga sa pagtuo nga makahimo kita sa maong mga presentation. Doon na usak ka bata sakay sa barko, sakay man mong barko no? Padung Subo,
usa ka bata nga padong sa gikan sa Sugbo nya kadagko ang balod kusog kayang hangin. Usa sa mga pasahero nagkaguliyang nagpagiluganay sa mga life jackets. Usa sa mga pasahero mingon, dong wa ka malisang dong nga malunod ning barko, kusog kayang hangin, dagko kayang balod. Maghawid og wandong kanang life jacket. Ay sige dula-dula og dampa-dampa ng tihiras. Pero ingon ang bata, awa mo ko mahadlok sir nga malunod ning barko. Kay ang akong amahan di gyud makatugot nga malunod ning barko. So kinsa man mo nga amahan dong? Ang kapitan sa barko. But the point is, the basic trust and confidence of a child, ngadto siya nga amahan. Masab na ang atong basic trust and confidence to God in going to Cebu and making this presentation and representation nga nagdala sa ngalan sa syudad sa Dipolog. So, virtue of humility, trust and confidence, mabatunan sa mga sakop na to sa contingent. Of course, naamang ganay mga problema ginagmay, kusi-kusi nga na, pero it should not destroy our vision for the whole act of going to Cebu nga mahimutang mas presentable, mahimutang mahimong mailhan ang masuod sa mapa sa Pilipinas ang syudad sa Dipolog nga usa sa mga contingent nga may appeal. Other provinces, other cities in the Philippines are also going to Cebu for the event. Nga kita, unsa ra gud ta, gamay ta pero wala ta mo talaw naninguha ta maning kamot ta. So may God in His mercy and goodness guide you. Magiyahan mo dito. Ngabot. Di biya sayo nang magbiyahe nga 300 ka buok, 100 karon, 100 ugma, 100 sunod adlaw. Ang gastuon nato will not be thousands but millions ang atong gastuon. About taon sa kadako ang atong galastuan, pero it is not a question of money. Ang ato nga kanang ato nga pagpartisipar sa maong kalihukan sa Sinulog Festival mahimo sab nga kahigayunan alang kanato to showcase what is Dipolog o nga makita diha sa kinabuhi sa mga partisipante, sa mga contingent members kining maong hiyas sa pagpaubos, kining pagka madasigon, payang trust and confidence sa ilahang presentation nga kini mangayo gud taog giya kanunay sa Ginoo nga malamdagan ang ato nga mga gimbuhaton. Ang importante nga we translate our devotion to concrete day-to-day life action. Palihog tindog